Maraming nasasabing iniisip mo lang yan o dasal lang ang katapat niyan. Pero kung ikaw mismo yung nakaranas ng symptoms ng anxiety disorder, alam mong hindi ito ganon kadali. Ang anxiety disorder ay hindi ito basta-bastang nervyos lang. Hindi siya simpleng pag-aalala. Ito ay sakit na may epekto sa katawan mo, isipan, at buong buhay mo. Kaya kung ikaw ay may kakilala, kapatid, anak, asawa, o mga mahal mo sa buhay na nakakaranas ng ganyan, kailangan po nila ng suporta. Kung hindi niya sila naiintindihan, mas lalong hindi nila naiintindihan yung sarili nila. Mahirap ipaliwanag kasi hindi niyo naramdaman. Kung alam niyo lang kung gaano kahirap magka-anxiety, hindi yung normal anxiety yung anxiety disorder. Yung nandun na yung panic attack, negative thoughts, manlalamig ng mga kamay, paa, takot ka na sa lahat, hindi ka na lumalabas ng bahay, takot kang lumabas na walang kasama. Nakakatawa man pero sobrang totoo. Sobrang totoo yung nararamdaman pag ikaw ay may anxiety disorder. Alam ko po yan kasi naranasan ko po yan sa loob ng 17 years. Kaya kung may nararamdaman kayong ganyan, huwag po kayong magdadalawang isip, lumapit po tayo sa isang eksperto. Kasi yan po yung ginawa ko. Lumapit po ako sa isang psychiatrist. Sila yung tamang doktor na lalapitan natin. Magbibigay sila ng tamang gamot, tamang dosage, tamang payo. Minsan, kailangan mong dumaan sa therapy, counseling, at wag mong hayaan yan, lalong-lalo na pag apektado na buong pamilya mo, trabaho mo, buhay mo, relasyon mo sa mga kaibigan. Kung feeling mo hopeless ka ngayon, ganyan din yung iniisip ko noon na feeling ko wala na akong pag-asa. Pero mali ka po, merong pag-asa. At dun ko pa naintindihan na habang may buhay, may pag-asa.